Bakit parang kulang kayo ng isa? Nasaan yung bunso mo, Dario? Yung mataba at pangit? Mula sa dingding, nagtago agad siya nang marinig yun mula sa bisita ng kanyang ama, habang ang mga kapatid niya naman ay tumawa. Napalunok siya at may kirot na dumaan sa kanyang puso. Dahil kahit kailan, ito na ang ginagawa niya tuwing may event ang ama. Dahil ayaw nitong mapahiya sila. Nasa kwarto. Tulog. Mas mabuting matulog na lang siya. Dahil may pag-aaralan pa siya. Sabi ni Dario. Ganun ba? Sayang naman. Walang katawa-tawa dito sa event mo. Saad ng matandang businessman. Tito, hayaan na natin si Charmaine. Mahilig talaga siyang mapag-isa. At mas bagay sa kanya na nasa kwarto na lang. Ngumiti si Gabriela, ang panganay. Kinagat niya ang labi niya at napailing na lang. Ang tanging kakampi niya na lang ay ang boyfriend niya, na hindi niya pa alam kung nasan. Naglakad siya pabalik sa loob ng bahay at naisip na hindi naman siya kailangan doon. Hindi siya nababagay sa pagtitipon ng mga magaganda at gwapong tao. Yaya, nakita niyo pa ba si Lance? Tanong niya. Hindi ko alam. Umiwas ng tingin ng kasambahay na para bang may nakakahawa siyang sakit. Hanapin mo na lang dyan. Ngumiti pa rin siya dito. Salamat po. Napanguso siya at inayos ang suot niyang salamin. Nagtungo siya sa likod ng bahay at nakita ang ilang bisita na pinagmamasdan ang maganda nilang swimming pool. Nakita niya ang isang lalaking matangkad, moreno, at may hawak na baso ng whiskey. Seryoso itong nakatingin sa tubig, habang kausap ang isang maputing lalaki. Ngunit kalaunan, nagtama ang paningin nila. Dahil doon, nanlaki ang mata niya sa gulat. Samuel, tara na. Tawag na tayo doon. Sabi pa ng isang lalaki. Nanatili ang tingin nito sa kanya at nilingon ng kasama. Mauna na kayo, may kukunin lang ako. Bilisan mo baka makasalubong mo dyan si Chubby. Ngumisi ang kararating lang na isa pang lalaki. Napayuko siya at pumasok na sa loob. Ngunit bago yon, narinig niya ang yabag nito mula sa kanyang likuran. Humarap siya at napaatras dahil napaka-intimidating ng dating nito. Seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Ano ginagawa mo dito? You're supposed to be there. Sabi nito. Hindi na. Mas mabuting dito na lang ako. Sagot niya. Hinahanap ko rin kasi si Lance. Napatango si Samuel at pinagmasdan ang kanyang muka. Sure, balik na ako. Pero sa susunod, hindi ka na dapat nagtatago dito. Tagapagmana ka ni Sir Dario, dapat nandun ka. Ngumiti siya at kahit paano gumaan ang kanyang pakiramdam. Salamat. O sige na, baka hinahanap ka na. Lumalalim na ang gabi at may party pa rin sa kanilang mansyon. Nasa kwarto lamang siya at nagpapahinga. Ngunit naisip niyang pumunta na naman sa likod kung saan naroon ang garden at basement nila. Naglakad siya palabas at dumiretso sa kusina para doon sana dumaan kaso lang natigilan siya ng may marinig. Oh, Lance. Ano ba yan? Ano na lang ang sasabihin ni Charmaine ha? Pasaway ka talaga? Daing ng isang babaeng kilalang kilala niya. Umugong ang malakas na tawa ni Lance. Hindi niya malalaman, Shane. Wala makakaalam sa ginagawa natin kaya please, let me taste you, pretty. And what will you do if she knows between us? Okay? I can't just... Pinutol ito ni Lance. Nothing? Besides, kaya ko lang naman siya pinapakisamahan para makilala ka. Come on, babe. Loosen up. Hindi niya malalaman, okay? I love you. Malambing na sabi ni Lance. Para siyang tuod na nakatayo doon. At mahigpit na hawak ang kanyang damit. Nangilid ang luhas sa mata niya. Hindi siya makapaniwala na nagawa siyang lokohin ang akala niya ay kakampi niya. Nagpatuloy ang tawanan at lambingan. Ngunit hindi siya umalis doon. Hinayaan niya ang sarili na lamunin siya ng sakit.
Gawin ulit natin yon. Wait, Charmaine? Parang nakakita ng multo si Shane. Charmaine, Tawag ni Lance. Nanatili ang blankong tingin niya sa dalawa. Aaminin niya. Hindi naman siya kasing ganda ng mga kapatid niya, pero may mabuti naman siyang puso. Wala siyang sinasaktang tao, at mas lalong wala siyang inaapakan. Kaya ang malaman ng lahat ng ito, hindi niya halos maintindihan kung ba't kailangan siya pang saktan ng mga ito. mag-usap tayo. Sabi ni Lance. Hindi na kailangan. Okay lang, Lance. Tama na yung pagtatago sa akin. Hindi rin naman ako martir kung umibig. Ano sinasabi mo? Inis na tanong ni Lance. You like my sister? Maya-maya tumawa siya at tumulo ang luha sa mga mata. You used me, I get it. Dahil hindi ako maganda at sexy katulad ni Shane, I get it. Alam ko naman. Alam ko yan, Lance. Pero hindi ko inasahan na masakit pala. Tumawa siya ng mahina. Charmaine, tawag ni Shane. Tanggapin mo na lang na wala nang magbabago pa sa'yo. Na hindi ka mamahalin ng mga tao dahil dyan sa itsura mo. Dahil yan ang bagay sa'yo. To be alone and to live alone na walang kasama kahit kailan. Pero hindi siya mahina katulad ng kanyang ina. Lumapit siya at malakas na sinampalang kapatid niya. Nagulat naman ito sa ginawa niya. Ngumiti siya at sinampal din si Lance. Nanlalaki ang mata nito nakatingin sa kanya. I hope you won't regret this. Malamig niyang sabi. How dare you? Sigaw ni Shane, ngunit hindi man lang lumapit sa kanya. Damn you, chubby girl! Anong karapatan? Tumalikod siya at hindi na nagsalita pa. Ayaw niya nang marinig ang kung anumang sasabihin ng mga ito. Lumabas siya ng mansyon at natigilan siya na maabutan si Samuel na nakatingin sa kanya na tila hinihintay siya. Walang bakas ng awa, walang bakas ng kung anong emosyon sa mga mata nito. Tumigil siya sandali at tinitigan ng binata na ngayon ay umiinom ng alak. Are you okay, miss? Tanong nito. Napailing siya at inagaw ang baso na hawak nito. No, but I can manage. Tumawa ang lalaki at namamangha na napatingin sa kanya. Easy, woman. Napalunok siya at doon sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Habang pa ulit-ulit na nagre-replay sa kanyang utak ang nangyari. Ang pagtatraidor ng kapatid niya. At ang lalaking akala niya kakampi niya, pinagtaksilan pa siya. Natawa na lang siya at napailing habang inuubos ang alak bago lumabas. At sumakay ng sasakyan paalis sa mansyon. Baka naman mahimatay ka na dyan. Halos tumira ka na dito sa gym, Charmaine. Papatayin mo pa yung sarili mo kakadiet? Hindi niya pinansin ang kaibigan. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad sa treadmill habang pinagpapawisan ng buong katawan niya. Lumipas ang ilang linggo, nagsimula siyang ayusin ang kanyang sarili. At sinimulan niya na rin ang pagpapakita ng galit sa pamilya niya. Tuwalya mo, sabi ni Georgia. Grabe ka. Tumawa naman siya. Ang OA mo, ngayon na nga lang ako ulit nag-gym. At nakikita ko na yung progress, kaya ngayon pa ba ako titigil? Halos patayin mo na yung sarili mo dyan. Umirap ang kanyang kaibigan at tinapos ang routine. Gusto ko lang talagang alagaan ang sarili ko. Sa mga nakalipas na linggo, nagpatuloy siya sa ginagawa niya. Gusto niyang maghiganti sa kapatid niya at kay Lance. Gusto niyang iparamdam sa mga ito ang galit niya. At gusto niya ipakilala ang bagong sarili sa kanyang pamilya. Wala siyang sasayangin na oras. Dahil ipaparamdam niya sa mga ito ang tindi ng galit niya dahil sa pang-aalipusta at panlalait na natanggap niya sa mga ito. Kapal talaga na mukha niyang kapatid mo, no? Talagang pinatira na sa mansyon niya yung ex-boyfriend mo? Talagang nakakalunok siya ng pagkain without knowing na galing sa agaw yung lalaki niya? Natatawang sabi ni Georgia at uminom ng kape. Of course, gusto niya akong asarin, Georgia. Akala niya ata apektado ako sa ginagawa niya. Hindi na ako bata.
at mas talong hindi ako tulad ng kanyang ina ng mga agaw. Pinalaki ako ni Mommy na matapang at may isang salita. Kalmadong sabi niya, "Mas gwapo dun si Samuel ah." Nakangising sabi ni Georgia. Iniisip niya si Samuel sa mga nakaraang linggo, pero ayaw niyang mag-assume sa mga ginagawa nito sa kanya. Magkakilala sila, at hindi niya makakalimutan ang pag-uusap nila sa mansyon bago siya umalis, at madalas din sila magkita sa loob ng maraming linggo. O, ano naman meron sa kanya? Tanong niya dito. Sus, kunwari ka pa, pero nagulat ka nung binanggit ko yung pangalan niya. Ba't ba kasi ayaw mo kay Samuel? Porque niloko ka ng isang lalaki. Sa isip mo pare-pareho na sila? God, Charmaine. Busy ako para sa love life na yan, okay? Sinabi ko naman sa'yo na may gusto akong kunin. Nakangising sabi niya. Dumating ang hapon na isip niya nang umuwi. Sakay ng kotse, nagtungo siya ng mansyon. Nang malaman na nandoon si Samuel dahil sa isang business meeting na kasama ang kanyang ama. Ipinarada niya ang kotse at walang pinansin sa kahit na sinong kasambahay. Basta na lang siyang pumasok. Where have you been, Iha? Tanong ni Dario. Sa labas lang po. Sagot niya at napatingin sa binata na nakatingin na sa kanya ngayon. Nandito pala si Samuel. Isa siya sa mga may best engineering firm at may-ari ng 2 kumpanya, kaya kasama siya sa team namin. Ani Dario sa kanya. Pasimple lang siyang tumango. Okay. Hindi ka interesado sa kanya? Tanong ni Shane, nakatabi si Lance, na nakamasi din sa kanya. Ngumiti siya. Hindi naman kasi ako tulad mo, Shane. Isang tingin mo lang aagawin mo na. I'm classy and picky. Remember that. Nakita niya ang pagdaan ng galit sa mata nito. Ngunit hindi niya na pinagtuunan niya ng atensyon. Nagtungo siya sa kusina at kumuha ng pagkain. Napalunok siya at agad na binalik ang donut at pinalitan ng mas healthy na pagkain bago siya lumabas at nagtungo sa living room para doon maghintay. Hey! Biglang sumulpot si Samuel na kapapasok lang ng bahay. What's with the attitude? Deserve niyo yun, Samuel. Natatawang sabi niya. Napailing ito at napatitig sa katawan niya dahil nakasuot pa siya ng gym clothes at pawis ang noo niya. Napalunok siya at biglang nailang kaya umayo siya ng upo at napatingin sa binata na nakatitig na rin sa kanya ngayon. Galing akong gym. I know. Kukuha lang ako ng wine. Okay, Samuel. Ilang oras ata siyang tumambay sa kwarto niya hanggang sa umalis si Samuel. Tinignan niya ang bago niyang damit at napangiti siya dahil kahit paano kasya na sa kanya mga dress na masikip at marunong na rin siyang maglagay ng makeup. Lumabas siya ng kwarto at naabutan sila sa ibaba at kumakain na nang hindi man lang siya tinatawag. Sinabi sa akin ng kapatid mo na hindi ka na raw nauwi. Tanong ni Dario. I am busy, Dad. Hindi rin po ba sinabi ni Ate Gabriela na nasa gym ako at umuwi ako kada gabi? Sinasabi ko kay Daddy ang bagay na yan, Charmaine. Gusto mo bang patayin ang sarili mo? Seryosong tanong ni Gabriela. Napatingin siya sa nakatatandang kapatid. Seryoso ito habang nakatingin sa kanya. Habang nasa tabi niya si Rian na nakangisi at halatang nangaasar. Sa tabi naman nito si Ravina na nakatuon lang sa pagkain at si Shane ay tumawa kasama si Lance na nakamasid pa rin sa kanya. Baka naman nagpapaganda ulit para balikan ni Lance? Tanong ni Shane. Yuck! Tumawa siya at nakita ang pag-ayos ng upo ni Lance. Hindi ako tumatanggap ng taong gamit na, Shane. Look who's talking! Tumawa si Shane ngunit halatang na-offense sa sinabi niya. Totoo naman, Shane? Ang taong gamit na. Tinatapo na kaso sa kaso mo. Dinampot at kinain mo pa. Buti hindi ka nalason at namatay. Charmaine! Sigaw ni Dario. Natahimik siya at pinagtuunan ng pagkain. Nang matapos siyang kumain, nakita niya pa ang stepmother niya na umiinom ng alak. Lumapit siya dito.
dahilan para mapatingin ito sa kanya at dumiretso ng tayo. Gusto ko pong i-manage ang kumpanya ni Mommy. Seryosong aniya. Nagulat ito at napakurap. Iha? Sa akin po nakapangalan ng kumpanya niya at hindi sa mga kapatid ko. Kaya kukunin ko po ang negosyo at ako po mismo kikilos para doon. Malamig na sabi niya. Ngumiti si Sarah at tumango. Napakalaki ng pinagbago mo. Pero hindi nawala ang pagiging matapang mo katulad ng iyong ina. Hindi siya sumagot at agad nang nagpaalam na aalis. Ayaw niya rin kausapin ang stepmother dahil ayaw niyang papasukin ito sa puso niya. Pagkain para sa akin? Nagangat siya ng tingin at nakita si Samuel na nakatingin sa kanya. Napakurap siya at binabasang files tungkol sa kanilang kumpanya. Nasa opisina siya at abala dahil babalikan niya ang kumpanya ng kanyang ina. Yes, di ka raw lumalabas kanina, kaya pumunta ako dito. Seriously? Di mo kailangan gawin yung bagay na yan, Samuel. I'm fine, kaya ko ang sarili ko. Taas kilay niyang sagot dito. I know. I want to give everything you want. Marahang sabi nito. Sandali siyang natigilan at napatitig sa binata. Bumilis ang tibok ng puso niya at di makapaniwala na sa act of service pa talaga siya bibigay. Napatango siya at nilapag ang paper bag at binuksan yon para ipakita sa binata na kakain na siya. Happy now? Sarkastikong tanong niya. Tumawa si Samuel at napailing. Kumain ka na. Ikaw naman. Hindi ka ba pupunta sa bahay para sa dinner na sinabi ni Daddy? Pupunta ako. Nandun ka ba mamaya? Tanong nito at inayos ang hibla ng buhok niyang nakaharang sa kanyang pisngi. Siyempre nandun ako. Ngumiti siya at nag-iwas ng tingin. Okay, see you. Inabala niya ang sarili sa trabaho at maging ang mga kailangan niyang malaman sa kumpanya, ginawa niya na rin. Nang sumapit ang gabi, nagulat siya nang makita ang kotse ni Samuel at tila hinihintay siya nito. Let's go, princess. Anito at binuksan ang pinto para sa kanya. Natawa siya dahil doon. Hay nako, pasaway ka talaga. Nagkwentuhan sila sa sasakyan habang nilalakbay ang daan patungo sa mansyon. Nang makarating sila, kumpleto na ang mga taong naroon. Nandun din si Lance na matiim na nakatingin sa kanya. Umiwas siya ng tingin at dumiretso sa itaas para magpalit ng formal na damit bago siya muling lumabas at magpakita ulit. Kinuha mo na pala ang kumpanya, Charmaine? Tanong ni Rian. Yes. Gusto kong i-manage ulit. Why? Hindi ka ba nagtitiwala kay Mommy? Tanong ni Gabriela. Iniwan sa kanya ang kumpanya. Sinabi rin ni Daddy na hindi mo pa kayang i-manage kaya si Mommy ang hahawak. Sa nanay ko yung kumpanya na yon at ako ang tagapagmana niya kaya hindi ko kailangan magpaalam sa kanya. Besides, nag-iisa lang naman ako. Anong alam mo sa kumpanya? Tanong ni Shane at ngumisi sa kanya. Taong bahay ka lang naman eh. Pumayat ka lang ng konti, akala mo kaya mo nang lumabas. Sobrang taas na ba ng tingin mo sa sarili mo? Tipid siyang tumango. Hindi kasing baba tulad mo. Aniya at kumain. Hinayaan niya ang kanyang pamilya na mag-usap, habang abala naman siya sa paglangoy sa swimming pool. Pabalik-balik siya habang iniisip ang gagawin kay Shane, at kung paano ito mananahimik, at kung paano siya nito lulubayan. Nang umahon siya, nagulat siya na makita si Lance na nanonood sa kanya habang nakapamulsa. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya at umahon. Inabot ni Lance ang tuwalya. You look good. Bored ka ba kay Shane? Tanong niya at nagpunas ng buhok at katawan. Bumalik ka na doon. Bumuntong hininga si Lance at lumapit sa kanya. Gusto ko lang na mag-usap tayong dalawa, Charmaine. I know. I did something wrong and I'm guilty. Gusto ko sana maging maayos tayong dalawa. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, Lance. Dahil sa'yo, kailangan kong parusahan ang sarili ko. Kailangan ko pang gawin ang lahat ng ito.
Pero alam mo, nagpapasalamat ako dahil nawala ka na sa buhay ko. Ani niya rito sa kalmadong paraan. Tumango si Lance at tinignan ang katawan niya, paangat sa mga mata niya. Patawarin mo ako, please. Alam ko mahal mo pa ako. Handa ako ulit. Tumawa siya at napailing. Dahil kahit anong sabihin ni Lance sa kanya, hindi niya na ito tatanggapin pa. Lumapit sa kanya ang lalaki. Kaya napaatras siya at nabigla siya nang hawakan nito ang bewang niya. Nagkatinginan silang dalawa at nakita niya ang kislap sa mga mata ni Lance habang nakatingin sa kanya dahilan para agad siyang kabahan. Mga walang hiya kayo? Malakas na sigaw ni Shane. Ngumisi siya at hinawakan ang dibdib ni Lance para asarin ang kapatid. Come on, Lance. Charmaine! Sigaw ni Shane at hinila siya kaya lumakas ang tawa niya. Boyfriend ko ang hinahawakan mo, malandi ka? Umawa na naman siya at umatras para panoorin ang kapatid. Galit na galit ito nakatingin sa kanya. Ngunit hindi maalis ang isi sa labi niya at naroon ang tuwa sa kanyang mga mata. Shane, walang ginagawang masama si Charmaine. Nag-uusap lang kami. Nag-uusap? Kitang-kita ko kung paano kanya hawakan. Kitang-kita ko kung gaano kanya kagustong halikan. Sigaw ni Shane at natawa. My goodness, Lance! Ipagpapalit mo ko sa mataba at pangit na to? Shane! Sigaw ni Lance. Tumalim ang tingin niya sa kapatid. Anong pakiramdam? Nalaso nang lumalapit sa'yo, Shane. Na ikaw naman ang nasa posisyon ko ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Shane. Gumaganti ka, Charmaine? Ginagantihan mo kami? Na nagpahirap at nanlait sa'yo, ganun ba yon? Hindi siya nagsalita. Ngunit naramdaman niya ang malamig na tingin sa kanya ni Samuel bago nito kunin ang bathrobe at sinuot sa kanya. Ngayon lang niya napansin na maraming kasambahay ang nanonood sa kanila at maging ang ama niya at stepmother niya naroon din at nakamasid. That's enough. Malamig na sabi ni Samuel. Gumaganti ka. Kasi minaliit ka namin, ha? Galit na sigaw pa rin ni Shane. Ano gusto mo? Lumuhod kami sa harapan mo at halikan yung paa mo? Hindi ako kasing baba ng iniisip mo, Shane. Hindi ko gagawin ang bagay na yan. Dahil sinabi mo. Tumawa siya at ramdam ang pangingilid ng luha sa mata niya. Let's go, princess. Bulong ni Samuel sa tenga niya. Come on. Nagpadala siya kay Samuel at hindi niya pinansin ang ama niyang matalim ang tingin sa kanya. Pumasok sila sa loob habang hawak nito ang kamay niya. Nagtungo sila sa kwarto. Ngunit bago yun hinarap niya ang binata na naninimbang ang tingin sa kanya. I'm sorry. Sa bewang ka lang niya hinawakan? Nagtagis ang panga nito habang nakatingin sa bandang tiyan niya. Huh? Gulat niyang tanong. At nang may mapagtanto, tumango siya. Yes. Hindi ka na muli magpapahawak sa kahit sino dyan sa bewang mo. Kahit sino hindi pwede. Ako lang dapat. Humawak ito sa kanyang tiyan at dumausdos ang palad dito sa kanyang bewang. Doon nakaramdam siya ng panghihina. Akin ka lang dapat, Charmaine. Shane is a ballerina. Lagi siyang may show sa theater na pagmamay-ari ng ina ni Lance Suarez. Lagi rin siyang pinauunlakan ng ilang businessman sa mga event dahil sa talento niya, kaya kaliwat kanan ng invitation sa kanya. Napatango siya kay Georgia na nag-effort pa talaga para bigyan siya ng impormasyon na kailangan niya. Nang masagad ang pasensya niya at nabulag na ng galit sa mga nagdaang araw, nagsimula na siyang gumawa ng masamang plano. Isa pa, may mga issue siya noon sa mga bisyo. Laging laman ng mga skandal na sumasama sa iba't ibang lalaki. Nakangiwing saad ni Georgia. Ibang klase din pala tong kapatid mo, no? Rebelde. Alam ko ang tungkol dyan dahil si Ate Gabriela ang sumagot sa kanya. At dahil abogado si ate, nakaligtas siya. So, ang main issue lang natin dito ay sina Lance at Shane. Paano yung iba mo pang family member? Ganun na lang yun? Pagkatapos kang maliitin? Ituring na hindi anak? Basta ang anak kung tawagin at tignan? Magiging mabait ka pa rin?
Tanging gusto ko lang kunin ang yaman ng pamilya. Ang yaman na pinaghirapan ng mommy ko habang buhay pa siya. Pinal niyang sabi. Sa mga sumunod na araw, pinuntahan niya ang theater kung saan magpe-perform ang kapatid niya. Umupo siya sa dulo kasama si Georgia. At nang magsimula ang event, napanood niya kung gaano ito kagaling. Kung gaano nito kagusto ang ginagawa at kung gaano ito kagusto ng mga tao. Kaya napatango siya. Dahil isang bagay ang sigurado siya, yun na ang huli. Iba rin, crowd's favorite. Sabi ni Georgia, let's go. May naisip na akong gawin sa kanilang dalawa. Ano, papasayawin mo rin si Lance? Tanong ni Georgia at humagalpak ng tawa. Nakitawa na rin siya dito. Gusto kong ipaalala kay Shane na hindi na ako ang dating Charmaine. Hindi na ako magpapatalo sa kanya, no? Right, isa pa, kontento ka na kay Samuel. Kumindat pa ito sa kanya. Sa sumunod na araw, inabala niya ang sarili sa trabaho. Habang inutusan niya ang isang sekretarya na magpadala ng isang kahon na naglalaman ng ahas sa kanyang kapatid. Hindi siya marunong gumante pero marunong siyang mang-asar. Ayaw niyang maging masama sa kwento niya, pero dahil niloko siya nito, gagawin niya ang lahat para bumalik ang karma sa mga taong deserve nun. Naibigay ko na po yung regalo niyo, Miss Charmaine. Sabi ng kanyang sekretarya. That's good. Ibigay mo din kay Lance ang letter na ginawa ko. Dahil binili ko yung lupa na pagtatayuan niya sana ng malaki niyang bar. At nakasaad sa letter ang paglipat ng mga board of directors sa kung saan sila dapat nakalagay. Tumango ito. Yes, ma'am. Ako na pong bahala. Kinagabihan, naabutan niya si Samuel sa lobby ng kumpanya. Kaya agad siyang kinabahan at napalunok. Dahan-dahan siyang lumapit. At sinalubong siya nito. Hinawakan ang bewang niya para sa isang yakap. Napangiti siya at niyakap ang leeg ng binata. Napangiti siya dahil napaka-sweet at clingy nito. I'm sorry I'm late. Nagkaroon kami ng meeting kasama si Sir Dario. That's okay. Busy rin naman ako ngayon. Humiwalay siya dito. So, saan tayo? Kung kakain tayo, diet ako ngayon. Tsaka kagagaling ko lang ng gym. Napasimangot ito. I like your body, Charmaine. Is that enough? Kakain tayo kahit di mo gusto. Kumain nga silang dalawa. At kahit panayan tingin ng mga kababaihan sa kanya pa rin nakamasid si Samuel. Na parang siya lang ang nakikita nito. Kaya napasinghap siya at tinuon na lang ang sarili sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain, agad silang umuwi at sinalubong sila ng galit na si Shane na pinapakalma ni Rian. Nandito ka na pala! Sigaw ni Shane. Ikaw ang nagpadala ng ganito, hindi ba? Ikaw lang naman ang galit na galit sa akin. Nagustuhan mo ba yung regalo ko? Nakangiting tanong niya. Hindi ka ba magpapasalamat na umatenda ko ng sayaw mo na dapat si Daddy ang gumagawa nun? Charmaine, enough! Sigaw ni Gabriela. You? Ang kapal na mukha mo! Ani Shane. Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo para gawin sa akin ang bagay na to. Bakit? Dahil hiwalay na kayo ni Lance? Bitter ka pa rin ba? Dahil hindi na ikaw ang mahal niya? Nanatiling tiko mabibig niya. Dahil naalala niyang hindi pa pala alam ng kapatid niya ang ginawa ni Shane sa kanya. Charmaine, hindi maganda ang ginagawa mo. Posibleng mapahamak si Shane. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong naman ni Gabriela. Now you ask. Tanong niya at natawa. Mas lalo kang lumala, Charmaine. Bakit ba si Shane ang inaano mo? Break na kayo ni Lance, kaya ba't mo ba hinahabol yung lalaking yun, ha? Gigil na singhal ni Rian. Right. Hindi nyo alam kasi hindi naman kayo nagtanong. Pero baka alam nyo. Pero bulag pa rin kayo. Huminga siya ng malalim at napailing. Galit na galit ang puso niya. At gusto niyang sakta ng mga kapatid niya. Ngunit hindi yun ang tinuro sa kanya ng mommy niya. Nag-iisa lang siya na anak ng kanyang ina.
Habang ang tatlo naman, kapatid niya lang sa ama. Ngayon, alam niya na kung ba't mas kinakampihan ng mga ito si Shane. Dahil hindi naman kapatid ang turing ng mga ito sa kanya. I want my revenge, Ate Gabriela. Gusto ko kayong saktan. Kagaya ng pananakit niyo sa akin. Gusto kong angkinin ang dapat sa akin. Gusto ko kayong saktan hanggang sa sumuko kayo at magmakaawa sa harapan ko. Tiniis ko lahat. Stop being a dramatic queen. Sigaw ni Shane. Tiniis ko nga lahat ng pamamaliit, pang-aakusa at panlalait dahil mahal ko kayo. At umaasa ako na magiging magkakapatid tayong apat. Na magiging role model ko kayo kasi gusto ko kayo makilala. It makes sense that you see me as someone as ugly, as someone who's weak, and now that I came back stronger. Para kayo natauhan? Para kayo nakakita ng bagong ako? That's what you deserved. Nag-walk out siya at hinayaan ang mga luha na lumabas sa kanyang mga mata. Hinayaan niya ang puso niya na masaktan ulit. Our newest artistic director, Charmaine Gonzaga. Nakita niya ang gulat sa mga mata ng kapatid nang makita siya. Suot niya ang isang pulang dress, nakita ang hugis ng katawan niya at isang pulang stiletto. At isang maliit na bag na nasa kanyang braso. Kasama niya si Samuel na inaalalayan siya paupo. What? What? No way! Singhal ni Shane. Siya magiging katulong natin sa buong production. Siya ang may final say sa mga gagawin natin at siya rin ang responsable sa pangkalahatang artistikong pananaw ng produksyon. Kabilang ang pagpili ng mga artista, direktor at iba pang creatives. Ibig sabihin, mataas ang posisyon niya sa ating lahat. Sabi ng ina ni Lance. Tita, why? Natatarantang tanong ni Shane. What? Magaling si Charmaine. Nakasama ko na siya dito. Kahit pa madalas, hindi niya kasama si Dario. She's actually good at pointing errors na nakakasira sa performance ng artist. Sabi nito. Siguro, titigil lang siya kapag tuluyan niya nang nasira si Shane. Gusto niya iparanas dito ang galit niya at kagustuhan niyang saluhin nito ang matagal nang nakapatong na galit sa kanyang puso. Tsaka pa lamang siya na nahimik. Napag-usapan nila ang mga agenda na kailangang tapusin at wala siyang ibang narinig kundi ang pagrereklamo ng kapatid niya. Ba't mo ba ginagawa ang bagay na to, Charmaine? Sinisira mo yung pangarap ko? Galit na sabi ni Shane nang makalabas sila. Tinignan muna niya si Samuel. Hintay mo na lang ako sa labas. Tumango ang binata at humalik sa noo niya bago umalis. Huminga siya ng malalim at tinignan ng kapatid na galit na nakatingin sa kanya. Kung magiging totoo ako ngayon sa'yo, ginagawa ko ang lahat ng yan dahil gusto kong iparamdam sa inyo yung galit ko. Gusto kong maramdaman niyo na hindi ako mahina kagaya na inaasahan niyo sa akin. At mas lalong gusto kong ipasa sa inyo ang puot na nararamdaman ko tuwing minamaliit niyo ako. Pero bakit? Ba't ang pangarap ko, Charmaine? Ano pa bang kailangan mo sa amin? Hindi mo ba matanggap na hindi ka naman talaga dapat nandito sa pamilyang to? Na naawa lang sa'yo si Daddy dahil nag-iisa ka lang. Pinili mo yan, Charmaine. Pinili mo yung sukat ng katawan mo, pinili mo maging katatawanan sa harapan ng maraming tao, kaya ba't mo pinapasa sa amin? Dahil gusto kong makita ka nahihirapan. Pagkatapos mo akong traidorin. That's it. Yun lang ang gusto ko. At doon lang ako titigil kapag nakita kong nahihirapan na kayong lahat. Lumabas siya ng theater. Lumapit kay Samuel. Ang taong tunay niyang kakampi. Yumakap siya sa bewang nito. At naramdaman niya ang paghalik nito sa pisngi niya. Dahilan para mapangiti siya. Pumikit siya ng marahan. Hinaplos ang dibdib nito habang paulit-ulit nitong hinahaplos ang buhok niya. You did great, princess. Sabi ni Samuel, sa tingin mo tama na yon? Tanong niya at dinilat ang mga mata. Yan ba ang gusto ng puso mo? Tanong nito, marahan siyang hiniwalay sa katawan nito. Noon pa man, napanood ko na yung paglaki mo.
at ang pagtanggap mo na naiiba ka sa lahat. Pero alam mo ba kung ano nagustuhan ko? Ang pagiging mapagpasensya mo at ang pagkakaroon ng mabuting puso. Ngayong nandito na ako, pwede mo nang gawin ang gusto mo, Charmaine. Wala nang magbabawal sa'yo. Wala nang magagalit sa'yo. Wala nang magdidikta sa kung hanggang saan ka lang. Kaya gusto kong makiusap na sana pagkatapos ng lahat ng ito. Live with me. Sa akin ka. Nangilid ang luha niya sa narinig dahil doon gumaan ang kanyang pakiramdam. Naramdaman niya rin na ibang klaseng pagmamahal na akala niya hindi niya na mararanasan pa. Kay Samuel siya naging malaya. At sa binata rin siya nagkaroon ng pagkakataon na kumilos na walang inaalala. Kaya, wala na siya ibang mahihiling pa, kundi sana hindi mawala si Samuel sa buhay niya. Kung maghihiganti ka, gawin mo kung anong gusto mo. Pero huwag mong kalimutan na isalba ang sarili mo pagkatapos. Hindi ko sinasabi na pamilya mo sila. Kaya, huwag mong gawin ang bagay na yon. But I don't want to see them. Natapak-tapakan ka. Hindi ko kayang itolerate ang ugaling pinapakita nila sa'yo. That's far too different. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Pero ba't sumasama ka sa team ni Daddy? Naguguluhan na tanong niya. Dahil gusto ko makita ka. Gusto ko makita na sinasalba mo yung sarili mo. I want to be there, watching you walk in freedom. Gusto kong nasusubaybayan ko ang ginagawa mo at pag-aralan kung paano ka mahalin pagkatapos ng lahat ng ito. Napangiti siya sa sinabi ni Samuel. Thank you for being here. No. Thank you for being brave. Nang magdikit ang labi nilang dalawa, tuluyan siyang napapikit. Napasinghap siya at hinawakan ang pulso ni Samuel, habang sinasabayan niya ang galaw nito, dahil para siyang nakalutang at nagwawala ang mga halimaw sa kanyang tiyan. Nang maghiwalay ang labi nila, nagkatinginan sila. Tipid siyang napangiti at pinunasan ng stain ng lipstick sa labi ng lalaki. Pangako pagkatapos nito, ikaw naman. Nagtaas ito ng kilay at hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi ka pa rin pwedeng lumapit sa lalaking yan, Charmaine. Hindi, Samuel. And I promise you that. Nagyakapan silang dalawa bago sila sumakay ng kotse. Huminga siya ng malalim at inalala ang mga gagawin niya bukas. Dahil sigurado siya na alam na ng kanyang ama ang pinaggagawa niya. Sigurado siyang alam na ng mga ito ang nangyari. Pero ang nangyari sa pagitan nila ni Shane, hindi pa. Next week, performance ni Shane. Sabi niya habang pinaglalaroan ng purse. What's your plan? Tanong ni Samuel. Sisirain ko yung pangarap niya. At doon ko sila haharapin lahat. Doon ko sasabihin kila Daddy ang nangyari. Kung di man nila matatanggap, wala na akong pakialam doon. Tama na ang pagiging mabuting anak at kapatid. Tumango naman si Samuel at hinawakan ang kamay niya. Nasa likod mo lang ako. Our main performer for tonight, Shane Gonzaga. Namatay ang ilaw sa loob ng theater. At ang tanging nakikita niya lang ay ang ilaw na nasa stage. Huminga siya ng malalim at tinignan ng kapatid niya, kasama ang ilang balerina, at sabay-sabay silang nagpunta sa stage. Ilang araw niya ring pinahirapan ang kapatid at ngayon, mas lalo niya itong pahihirapan sa gagawin niya. Go, Shane! Sigaw ni Ravina. She looks good! Ani Rian. Matagal niya nang ginagawa to pero hangang-hanga pa rin ako dahil ang galing niya. Gusto niyang tumawa pero pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Pait at sakit ang bumalot sa kanyang puso. Ngunit hindi niya yun ininda. Dahil may maganda siyang gagawin mamaya. Ito ang huli niyang gagawin. At ito rin ang makakapagpasatisfy sa kanya. Dahil kagaya ng kanyang ina, hindi niya dudumihan ang kanyang palad. Hindi siya gagamit ng matalim na bagay o ng kahit anong pwede niya ikapahamak. Tama na ang lahat ng ito. Saan ka pupunta? Tanong ni Dario. Panoorin mo ang kapatid mo. Sa itaas na ako, Dad. May mga kailangan lang ako i-check. Matalim siya nitong tinignan, ngunit kalaunan tumango din. Bumalik ka kaagad.
Pagkatapos ng performance ng kapatid mo, dapat nandito ka. I'll try. Ngunit hindi siya umalis. Lumipat lang siya ng upuan para mapanood niya ng buo ang gagawin ng mga inutusan niya. Ilang saglit lang, nakita niyang umikot na ang babae sa kapatid niya na nakakunot naman ng noo. Maya-maya lang sabay-sabay nilang ibinuhos ang itim na likido, dahilan para madumihan si Shane na ngayon ay gulat na gulat sa nangyari. Mula sa aisle ng mga upuan sa ibaba, nakita niyang dahan-dahan na binubuhusan ng mga kapatid niya ng itim na likido na naging dahilan upang mapatayo ang mga ito. Oh my God! Sigaw ni Rian. What the hell? Tumili si Ravina at napatayo sa gulat. Ngumisi siya at nagpasabog ng confetti bilang pagtatagumpay sa ginawa niya. Tumawa siya at marahang umalis, ngunit bago yon, tinignan niya ang pamilya niya na ngayon ay nagkakagulo sa ibaba. Lumabas siya at mabilis na naglakad habang nakangisi. Dahil yun na siguro ang nakakatawang nagawa niya para sa mga ito. Charmaine! Sigaw ni Gabriela. Hindi siya lumingon. Diretso lang ang lakad niya hanggang makalabas siya. Hindi pa man siya nahahawakan ng mga kapatid niya, lumabas na ang 10 kalalakihan para palibutan siya, upang hindi siya masaktan ng mga ito. Doon lang din siya humarap. Nakita niya ang galit sa kapatid niya, lalo na si Gabriela. Para sa yun? Pinlano mo to? Anong pumasok sa isip mo para pahiyain kami at si Daddy? Sigaw ni Gabriela. Napahiya ba kita, Attorney Gonzaga? Kakasuhan mo ba ako? Napahiya si Shane dahil sa'yo. Tapos ngayon nagagawa mo pang tumawa at mangasar, ha? Sumugod si Rian ngunit hinarangan agad siya ng mga tauhan. Ngumiti siya. Itim. Ganyan niyo ako kung ipinta, hindi ba? Black sheep ng pamilya, outcast, at hindi anak. Kahit ang totoo, ako naman ang legal at tagapagmana. Ganyang kulay niyo ako nakikita, hindi ba? Anong pakiramdam? Walang hiya ka talaga, no? Sigaw ni Ravina. Kaya naintindihan ko si Daddy eh. Kung ba't kanya pinabayaan dahil wala kang kwenta. Ang galit na unti-unti na sanang nawawala, umusbong na naman sa kanyang dibdib. Maraming reporters na nakatago sa paligid, ngunit hindi siya uuwi ng luhaan. Hindi siya kailanman uuwi na hindi na ipapanalo ang paghihiganti niya. Nagtraidor ang magaling mong kapatid sa akin, Attorney. Sila ni Lance, matagal nang may relasyon at alam mo yon, Rian. Alam mo kung anong meron kaming dalawa ni Lance, pero anong ginawa mo? Pinagtakpan mo ang mahal mong kapatid para ano? Hindi siya mapahiya sa mga magulang ni Lance? Natigilan si Rian. Ano? May relasyon sina Lance at Shane. Noong kami pa lang. Nalaman ko nung event at nalaman ko mismo sa kanilang dalawa na ginagamit lang nila ako para may makuha sila sa akin. Oo, pangit ako. Extra large kung tawagin nyo. Kaya nga nagawa nyo akong ipinta na kulay itim sa harap ng maraming tao, di ba? Charmaine. Mahinahon na tawag ni Gabriela. Umiling siya dahil hindi pa siya tapos. Gusto niya ipaalam sa mga tao ang mga nalalaman niya at kung paano sinira ng pamilyang ito ang confidence niya, ang buong pagkatao niya mismo. Gusto niyang malaman ng lahat ang ginawa ng mga ito sa kanya. Ngayon na nagkiganti ako, binago ko ang lahat sa akin. Binago ko ang pakikitungo ko sa inyo. Galit kayo, di ba? Mas lalo niyo pinamukha sa akin na insecure kayong tatlo. Na-threatened kayo dahil alam niyo may magbabago. Tinago niyo ako at hindi pinakita sa mundo. Sa mga taong dapat kaibigan ko. Ikaw, Ravina. Tanda mo ba nung nabuli ako ng mga kaibigan mo? Nasaan ka? Sumama ka. Kinunan mo pa ako ng video. At ikaw, Rian, pinagkatuwaan ako ng mga kaibigan mo. Nilayo mo ako sa mga hilig ko, sa pagiging ballerina dahil mas gusto mo si Shane. Walang nagsalita kaya nagpatuloy siya. At ikaw, Ate Gabriela, na inaasahan ko ipagtatanggol ako kasi ikaw ang nakatatandang kapatid ko, pero nasan ka ba? Nasan ka? Sa kanila ka kumakampi dahil tingin mo sa akin isang talunan. Kala ko nga ikaw na yung pag-asa ko kasi napakabait mo eh. Pero alam mo ba kung ano yung nakakatawang sinabi mo sa akin? Hayaan ko sila. Dahil kailangan kong tanggapin na ganito na lang ako, na hanggang doon na lang ako. Walang kumibo. Halos lahat ay guilty nang harapin siya.
Pinunasan niya ang luha sa mata at tinignan ng pamilya. Nakita niya ang kanyang ama na nakatulala sa likuran. Mukhang natigilan dahil sa mga sinasabi niya. At ikaw, Dad, nasan ka nung pinagtutulungan ako ng mga anak mo? Nasan ka nung kailangan ko ng kakampi? Wala. Wala, di ba? Wala ka para maging ama ko. Kahit pa nangako ka nun kay Mami na aalagaan mo ako. Mas mabuti pa nga si Tita Sara eh. Kaso, hindi ko pa rin matanggap. Napailing siya at pumuntong hininga. Mabilis siyang umalis doon at agad na lumabas ang mga reporter na inutusan niya. Hinayaan niya ang pamilya niya dahil tapos na siya. Tapos na siyang sabihin ng lahat at ipaglaban ang sarili niya. Ilang araw ang lumipas, usap-usapan pa rin na nangyari sa event at sa mga araw na yon, hindi siya nagpakita sa pamilya niya. Nanatili siya nakatira sa kondo ni Samuel habang naghahanda sila sa pagpunta nila sa formal event. Are you sure na pupunta tayo? Tanong ni Samuel habang hinahaplos ang buhok niya at nakahiga sila sa sofa. Oo, to finally end things smoothly. Okay, I'll come with you. You made your point, nagawa mo na ang gusto mo. You have to rest after this. Nag-angat siya ng tingin sa binata. Pinatong ang baba niya sa dibdib nito. Aminin mo nga sa akin, nung magkita tayo sa bahay, sinadya mo ba yun? Araw-araw ko namang sinasadya na magpakita sa'yo, Charmaine. Mula 18 ka hanggang sa ganap ka na talagang dalaga at nung wala ka sa event. Alam ko kaagad na nasa likod ka ng bahay niyo, kaya doon ako pumunta. I've been watching you for like years. Tumawa si Samuel at hinaplos ang pisngi niya at labi. So you like me? Yes, and I promise myself, kapag tamang oras na, I will take care of you. I will make you feel the love I have for you. Na hindi nabibigyan ng mga tao sa paligid mo. I love you. Mahinang sabi niya at humalik sa labi ng binata. I love you more, Charmaine. Tumawa si Samuel at niyakap siya ng mahigpit. Dumating ang gabi, agad silang naghanda para sa formal event. Sigurado siyang nandun ang pamilya niya dahil birthday ng nakatatanda niyang kapatid. Suot ang isang itim na backless dress at isang itim na sandals na patingin siya sa kanyang sarili. Wala na ang mga pimples niya. Payat na rin siya tingnan. At hindi na rin mataba ang kanyang muka at ang katawan. Ngumiti siya at napatango dahil nagawa niya ang bagay na gusto niya noon pa man. Sakay ng magarang kotse, nagtungo sila sa mansyon kung saan gaganapin ang kaarawan ni Gabriela. Nang makarating sila, pinapasok agad sila. Nagtungo naman sila sa magarang bulwaga ng kanilang mansyon na magtuturo sa kanilang dalawa kung saan ang malawak na main courtyard. Si Charmaine ba yan? Tanong ng isang matandang lalaki. Hindi mo naman sinabi na may isa ka palang anak, Dario. Siya ba ang anak ni Teresita? Tanong naman ng isa pa. Oo nga ano, kamukha ni Teresita ang batang yan at aba. Mas lalo atang gumanda ang anak mo, Dario. Ba't hindi mo ipakilala sa amin? Natutuwang sabi ng matandang babae. Formal siyang naglakad patungo sa kanyang ama na nakatingin sa kanya. Wala na ang matalim na tingin nito. At puno ng pagsuyo ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Bumati siya sa kanyang kapatid na si Gabriela. Lumunok naman ito ng sariling laway at tumango. Hindi rin kami magtatagal dito. Ha? Bakit? Pwede ka naman dito, Charmaine. Isa pa, tapusin niyo na muna ni Samuel ang party. Happy birthday, ate. Nasa loob ang regalo namin ni Samuel. Salamat. Kumain na muna kayo. Sabi ni Gabriela. Ipinakilala siya sa mga negosyante. At nalaman ng mga ito na siya na ang nakaupong CEO ng kanilang kumpanya. Naging abala siya sa mga ito at aaminin niya. Natutuwa siyang makita na natutuwa rin ang mga ito sa kanya. Hindi niya nagawa ang bagay na ito noon. Girlfriend mo na? Tanong ng isang lalaki. Bago bumaling kay Samuel. Enzo, by the way, laki ng pinagbago mo ah. She's my fiancé. Sabi ni Samuel habang nakapirmi ang kamay nito sa bewang niya. Gulat na gulat si Enzo, nanlalaki pa ang mga mata. Talaga? Kailan pa? Taken ka na pala.
Tumawa lang si Samuel. Ikaw na bahala magsabi sa kanila. Napailing siya at halatang kinilig sa sinabi ng kasama niya. Naglakad pa sila para bumati at nakita niya si Lance at ang mga magulang nito. Agad na napatingin sa kanya si Rian, Shane at Ravina. Ngunit hindi niya yun pinansin. Charmaine, ikaw na ba yan? Tanong ng kapatid ng kanyang ina na si Teresita. Tita Agnes. Yumakap siya sa babae. Diyos ko naman, napakaganda mo. Napakalaki ng pinagbago mo at mas talo kang gumanda. Siya nga pala, sino yung kasama mo? Mapapangasawa ko po, si Samuel. Gulat naman ang kanyang tiyahin at napakurap pa. Diyos ko, ang nabalitaan ko, tagapagmana ka lang pero ngayon magkakaroon ka na ng asawa? Naku naman iha, baka atakihin ako sa puso. Nang tignan niya si Samuel, malawak ang ngiti nito at mas lalong lumawak sa kanya ang pagkakangiti at humawak pa sa bewang niya. Nabalitaan ko ang nangyari, kaya umuwi agad kami dito para kumpirmahin ang sinasabi sa amin. Kumusta ka naman? Alam ko marami kang pinagdaanan sa mansyon na ito. Alam ko rin na hindi yun naging madali. Saad ng kanyang tita Agnes. Wala naman po madali sa akin sa mansyon na to, tita. Mula pagkabata hanggang ngayon mahirap pa rin. Pero sa nakikita ko ay mukha ka namang masaya. Dahil ba kay Samuel? Yes po, Tita Agnes. Alam ko pong masamang maghigante pero hindi ko lang po talaga kayang hindi ipagtanggol ang sarili ko. Siguro naman hindi magagalit si Mami sa akin. Of course not. Mag-aaway kami ni Dario kung hindi niya ibibigay sa iyo ang titulo ng lahat ng ari-arian ng Mami mo. Sinabihan ko na siya. At mabuti naman nakinig sa akin. Dahil sa 4 na magkakapatid, ikaw ang naiiba, tandaan mo yan. Tumango siya. Sa isip niya, sana mag-heal na siya sa mga trauma na nakuha niya sa pamilyang ito. At naway umusad na rin ang galit sa puso niya. Nakangiti niyang nilagay ang bulaklak sa tabi ng pangalan ng puntod ng kanyang ina. Umihip ang malamig na hangin. Umupo siya sa damuhan, dala ang paborito niyang carbonara na madalas tutuin ng kanyang mommy. Hello, Mom. It's been years since I came here. Sariwa pa rin ang sakit ng pag-iwan sa kanya ng kanyang ina. Ngunit ngayon, mas kalmado na siya at mas masaya na. Hindi dahil nakalimutan niya na, kundi dahil may isang taong nandyan na para sa kanya. Kumakain siya at pinagmamasa ng pangalan ng kanyang ina sa lapida. Kamusta po? If tatanungin niyo ako, okay lang po ako. Nakalabas na po ako ng bahay na hindi nakakarinig ng masasakit na salita. Marami po nangyari sa pamilya. At masaya po akong nailabas ko na yung nararamdaman ko. Kahit pa alam kong posible ka magalit sa akin, Mommy. And also, I want to tell you na I met someone. He's very sweet. He always takes care of me. Madalas akong masaya kapag kasama ko siya. Pagkukwento niya, masaya niyang inisip ang unang pagkikita nila ni Samuel at ang mga oras na lagi silang magkasama. Nakangiti siya habang nagkukwento sa kanyang ina. Nagdasal muna siya bago nagpaalam para pumunta sa mansyon ng pamilya ni Samuel. Bibisita po ako ulit, Mommy, ah. Sumakay siya ng kotse at dumiretso sa mansyon kung saan sila magkikita ni Samuel. Kinakabahan siya kaya naman bago siya lumayas ng mansyon, matagal siya nakapag-ayos at matagal din bago nakapagdesisyon. Nang maiparada niya ang kotse, nakaabang na si Samuel sa labas. Lumapit sa kanyang sasakyan. Hello, Princess? Okay lang ba yung suot ko? Love, okay lang. Walang bago, you're still pretty and gorgeous. Hinihintay ka na nila. At nang makapasok siya sa loob, nakita niya ang buong pamilya ni Samuel. Nakita niya ang dalawa nitong kapatid na babae na nakangisi sa kanya. Yumakap siya sa mag-asawa na masaya siyang binati. At inalalayan pa kaya napanguso siya at nahihiyang tinignan ng pamilya ng binata. Naku, ang ganda mo naman, iha. Sabi ng ina ni Samuel. Salamat po sa mainit na pagtanggap sa akin. Magiging asawa ka ng anak ko, Charmaine. Hindi ka na dapat nahihiya sa amin. Welcome na welcome ka sa bahay namin. Oo nga, iha.
Tumawa naman ang ama ni Samuel. Huwag kang mahihiya kasi hindi ka na rin iba sa amin. Lagi kang kinukwento ng anak ko, kaya kilalang kilala ka na namin. Napatingin siya kay Samuel. Nahihiya naman itong umiti sa kanya at napakabot pa sa bato. Hinanda na ang pagkain sa harapan nila at ang binata na mismo ang naglagay ng tamang pagkain sa plato niya. So, kamusta naman ang kumpanya mo, Iha? At ang relasyon mo sa pamilya mo? Okay naman po yung company namin. Marami-rami na rin po yung nabawi namin. Sa pamilya naman po, hindi ko po masabi na maayos. But we are casual when it comes to conversation and talking to each other. You know what? Humahanga talaga ako sa katapangan mo, Charmaine. Bihira ang ganyan, ha? Na kayang ipamukha sa pamilya na hindi ka basta-basta. Ngumiti siya at uminom ng tubig. Siguro po nagmana lang talaga ako kay mommy. Na kahit anong mangyari, hindi ako uuwi na luhaan. Naging masaya ang lunch na yon kasama ang pamilya ni Samuel. Nakipagtawanan pa siya sa mga kapatid nito na maraming kwento tungkol sa mga nangyayari sa buhay ni Samuel noon. Hindi niya inaasahan na magiging kasundo niya ang family members ni Samuel at komportable na agad siya sa mga ito. Did you enjoy? Tanong ni Samuel habang nasa malaki silang balkonahe sa second floor ng bahay kung saan kita ang malawak na garden ng ina nito. Ang saya nila kausap at magaan ang loob ko sa kanila. Salamat at pinakilala mo ako sa kanila. Dati ka pa nila gustong makilala, Charmaine. Wala nga lang ako lakas na loob nun dahil bata ka pa. Pero ngayon magiging asawa na kita, ang pamilya mo, pamilya ko. At ang pamilya ko, pamilya mo na rin. Habang pinagmamasdan si Samuel, nagugulat pa rin siya sa kung gaano kabilis umikot ang mundo para sa kanya. Kung gaano sa isang iglap may lalaking sumalo sa lahat ng kahinaan niya. At isang lalaking tinanggap siya. Na sa isang kisap mata niya, dumating si Samuel sa oras na kailangan niya ng masasandalan. Wala ka nga, Singsing. Kaya paano ako papayag na magpakasal? Tumawa si Samuel at may kinuha sa lamesa sa likod nila. Habang nakatayo silang dalawa. Hindi niya yun napansin kanina. Dahil sa magandang tanawin sa kanilang harapan. At napalanok siya nang makita ang magandang solitaire ring na may nag-iisang batong nakalagay sa isang simpleng metal band. Napakaganda nun at bagay na bagay sa kanyang kutis. Dahilan para kumalabog ang kanyang puso. Inisip ko ibigay ito noong nakaraan kaso nga lang. Sinabi ko sa sarili ko na kapag tapos ka na sa problema mo, gusto ko maging masaya kapag katapos na lahat. Ang ganda! Gusto kitang pakasalan, Charmaine. Gusto kong pakasalan ka kasi mahal kita. At gusto kong mahalin ka sa paraan na gusto ko. At alagaan ka sa paraan gusto ko. At mahal ko. Sabi nito, habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. I will marry you, Samuel. Ngumiti ito at pinagmasdan ng singsing sa daliri niya. Alam ko, at itatali na talaga kita dahil sa akin kasi mula ngayon. Tumawa siya nang tawagin nito ang mga magulang na abala sa garden. Mom, Dad, pumayag na siya magpakasal sa akin. Talagang magiging asawa ko na si Charmaine. Masayang masaya naman ang mga ito sa narinig. Ikakasal na po ako kay Samuel. Sa susunod na buwan, maghahanda na po kami para sa kasal. Ang kaninang tahimik na lamesa, napuno ng gulat nang may magsalita. At siya yon. Nakita niya ang pagdaan ng gulat sa mga mata ng kanyang ama, habang ang kanyang kapatid naman nag-angat ng tingin sa kanya. Talaga? Ba't ngayon ko lang nalaman, Charmaine? Hindi ko po talaga sinabi dahil naghahanap pa ako ng tamang oras. Kaya rin po ako nagpagawa ng ganito, I organize a lunch for you para sabihin ang tungkol dito. Habang si Samuel naman kinakausap ang wedding organizer namin. Naisip niyang kausapin ang mga ito bago siya ikasal. Nangako kasi siya kay Samuel na walang magiging alitan sa pagitan niya at ng pamilya nito. Kahit kaswal lang. That's good. Kailan ba? May tutulong ba kami? Tanong ni Gabriela.
Umiling siya. Wala naman, kami nang bahala doon. Sinabi ko lang para alam niyo kung saan at kailan. Bumuntong hininga si Gabriela at binitiwan ang kutsara. Charmaine, we're glad na sinabi mo sa amin to. And I know na masama pa rin ang loob mo sa amin. Kaya hindi ko na rin palalampasin ang pagkakataon na to para humingi ng tawad. I want to say sorry for everything. And for the things na nagawa ko out of anger. I know hindi mo agad ako mapapatawad. Pero gusto ko pa rin sabihin sa'yo na tinatrato kitang kapatid. And I was wrong before. Matagal ko nang kinalimutan ng lahat, ate. Buwan na rin na nakalipas at sa tingin ko sapat na yon. Alam ko hindi maghihilom agad ang sugat, pero sisikapin kong pagalingin ang sarili ko. Still, gusto ko pa rin nasa tabi mo ko. Sa lahat ng pagkakataon, magmula ngayon. Ako ang eldest sa atin. At dapat ako ang nasa gitna. Tama ka, I was selfish. Ako dapat na naging role model ng pamilyang to. At isinantabi ang problema ko sa pamilya. But don't worry. Kapag kailangan mo ng tulong, I am here. I am sorry. Sabi ni Ravina, for everything. Sa pagkakaroon ng favoritism. I'm so sorry, Charmaine. I hope we can bond. I am sorry too. Sabi ni Rian, for all the hurtful words, lahat ng nasabi ko sa'yo, sana patawarin mo ako. Tumango siya at nakontento. Ngunit, sa mga oras na ito, hindi pa niya kaya magpatawad. Hindi sa ngayon. But one thing is for sure, she will heal. Masaya siya na kahit paano. Unti-unti sila nagkakaayos. Kumain sila ng tahimik. At hindi niya na hinintay pa na magsalita si Shane. Dahil sapat nang nagiganti siya at natapos na. Charmaine. Tawag ni Dario. Yes, Dad, may kailangan ka? Gusto ko lang sana na makausap ka, anak. Masuyong sabi nito. Tumango siya at binitiwan ng maleta at pinagmasdan ng ama. Tinignan niya ito at hindi pa rin nagbabago ang tikas ng pangangatawan nito na parang hindi tumatanda. I want to apologize. Maging sa mami mo na pinagtaksilan ko. Na bago ka nabuhay meron ng iba. Ako ang naging dahilan kung ba't umabot sa punto na nawala ang mami mo. Dahil akala ko mababawi ko pa. When Gabriela, your sister, was born, doon ko lang napagtanto na nagkamali ako. Dahil buntis din ang mami mo sa'yo. Nagpatuloy kami ni Sarah habang nahihirapan naman ang mami mo hanggang sa ipinanganak niya at nang mawala siya, doon lang pumasok sa isip ko ang lahat ng panghihinayang. Dad, gusto kong humingi ng tawad, Charmaine. Sa lahat ng nagawa ko sa iyo at sa lahat ng salitang nabitawan ko. Sa mami mo na sobra ko nasaktan. Patawarin niyo sana akong dalawa. Alam ko nagkulang ako. At alam ko masyado ako naging mahigpit dahil akala ko tama lang pero mali pala. Wala akong kwentang ama. Wala rin akong kwentang asawa. Ang tita Sara mo ang umayos sa akin. At sana magkasundo kayo. Dahil matagal ka na niyang gusto makausap. Ngumiti siya at niyakap ang ama. Wala siyang sinabi. Wala rin siyang balak sisihin ang taong nagpalaki sa kanya. Niyakap niya ang ama at hinigpitan ng pagkakayakap dito na magsabi ito ng mahal siya nito. And I'm happy na ikakasal ka na. Call me when you need things. Thanks, Dad. Ikaw pa rin na maghahatid sa akin sa altar. Of course. Ayoko mawala sa espesyal na araw mo kaya syempre sasama ako. Naging magaan ang pag-uusap nilang lahat. Kahit pa hindi pa rin siya kinakausap ni Shane, hindi na yun naging problema sa kanya. Nag-uusap sila ni Gabriela at ipinaliwanag niya ang tungkol sa kasal at iba pang detalye. Magsabi ka kung kailangan mo ng tulong. Noong nakita ko kayo ni Samuel, matagal ko nang tinanggap na bagay kayo. Na balang araw uuwi ka dito at sasabihin mo sa amin ikakasal ka na at hindi nga ako nagkamali. Sabi ni Sarah, alam na natin na may gusto Samuel sa kanya, no? Singit naman ni Gabriela. Hi, I'm so happy for you. Singit naman ni Rian. Pinagmasdan niya ang pamilya. At unti-unti na ring tinanggap na maayos na silang lahat. Wala na siyang pagtatampo, galit at inis. Napalitan lahat ng yun ng kasiyahan. Ilang taon nang lumipas? Mommy, may star na naman po ako. Sabi ni teacher, ang galing ko daw.
Mula sa pagiging abala sa kusina, napatingin siya sa anak na nakasuot pa ng school uniform at nakatingin sa kanya. Baka sa labi nito ang kasiyahan at kumikislap din ang mata nito sa kasiyahan. Teka, kahapon isa lang ngayon 3 na? Kasi po, nakasagot po ako sa activity namin tapos nag-recite po ako. Nakangiting saad ni Sophie. Wow, galing naman ng baby namin. Galing-galing mo talaga. Ilang taon ang lumipas. Lumipat na sila sa isang magandang bahay. Bumuo sila ni Samuel ng pamilya pagkatapos nilang magpakasal. Wala pa po si Daddy? Excited na po akong sabihin sa kanya. Ayoko mag-wash ng hands, Mommy. Ayoko ma-erase to. Sige anak, mamaya pa uuwi ang daddy mo Sabay-sabay tayong kakain ng tanghalian. Maya-maya lang dumating ang isa pa niyang anak at kagaya ni Sophie may award din ito sa pagiging best in masipag. Napangiti siya at nagpasalamat sa driver na naghatid sa mga bata. Si Daddy po. Tanong ni Clarence. Wala pa baby, mamaya pa ang dating. We're so good. Galing-galing mo talaga. Ilang taon na ang nakalipas nang muli silang maging maayos ng pamilya niya. Nagkaroon din sila ng closure noon ni Lance. Minabuti niyang hindi na rin makipag-usap pa dito habang buhay. Ang mahalaga, nagkaayos sila't nagkasundo. Habang ang iba naman niyang kapatid, nagkaroon na rin ng kanya-kanyang pamilya. Look who's here! Sabay na napalingon ng 2 bata. Daddy! Sabay pa itong sumigaw. Pinakita agad ng mga ito ang star na nakuha nila. Napapangiti na lang siya habang pinagmamasta ng kanyang pamilya. Sa ilang taon nilang pagiging mag-asawa ni Samuel, masayang-masaya siya dahil inalagaan talaga siya nito ng maayos. Masasabi niyang kontento na siya at masaya dahil sa mumunting ingay na binibigay ng kanyang mga anak sa pag-aalaga na ibinibigay sa kanya ni Samuel. Wala na siyang mahihiling pa. Lumago din ang kanyang negosyo sa tulong ng kanyang ama at ng kanyang stepmother na si Sarah. Maging ang kaibigan niya si Georgia, tumutulong din sa kanyang negosyo. Sa mga oras na yon, sabay-sabay silang kumain ng tanghalian habang panay ang kwento ng mga bata tungkol sa eskwelahan. Yumakap naman sa kanya ang lalaki nang sila na lang 2 ang maiwan. Hindi rin siya nagpatalo. Gumanti rin siya ng yakap dito. May mga araw na napapagod din siya. Ngunit, masaya siya dahil pinagsisilbihan niya ang kanyang pamilya. Sa kabila ng pagod, hindi rin siya nakakaramdam ng lungkot. Dahil palaging sinisecure siya ni Samuel na siya lang ang babae nito habang buhay. Kayo ang kayamanan ko, Charmaine. Mahal na mahal ko kayong 3. At hindi ako nagsisisi na bumuo ako ng pamilya kasama ka. Dito ako masaya. Ngumiti lang siya at napailing sa sinabi nito. Kahit kailan talaga napaka-sweet ng kanyang asawa. Alam niya talaga na hindi na siya mahina dahil magmula pa noon, pinaglaban niya na ang kanyang karapatan. Pinakita niya ang kanyang kakayahan. Mas malakas siya kumpara sa iniisip ng iba. Na kahit anong bagyong dumating, mananatili pa rin siyang nakatayo. Kasama si Samuel at magkahawak kamay nilang haharapin ang lahat ng problema. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Luz Biminda Calob, Mim Nicole Vlog, LV Candotol, Merlilyn, Jen Edbest, Saud Lumala, Maria Fe Cupon, Roda Vlas Hornida, Lynn Lozada, Luisito Lalisan, Margie Flores, at Nimia Francisco Muñoz. Maraming salamat po sa inyong lahat.